Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo. O guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang kakausapin at kukumustahin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Senadora Leila de Lima para alamin ang kondisyon nito matapos ang tangkang panguhostage sa kanya nitong linggo ng umaga sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame. Sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Twitter account, nais nitong malaman ang kondisyon ng nakakulong na si Leila de Lima matapos ang nangyaring insidente na ikinasawi ng 3 sospek na nagtangkang tumakas sa kulungan. Sinabi ng Pangulo na tatanungin niya si de Lima kung nais nitong mailipat sa ibang detention center para matiyak ang kanyang seguridad at kaligtasan. Ayon pa sa Pangulo, following this morning incident at Camp Crame, I will be speaking to Senator de Lima to check on her condition and to ask if she wishes to be transferred to another detention center. End quote. Si dating Senadora Leila de Lima ay nakadetain sa PNP Custodial Center simula pa noong 2017 dahil sa aligasyong gumamit umano ito ng drug money sa kanyang senatorial campaign noong 2016. Ilan sa mga kapwa akusado ni de Lima ay bumaliktad at binawi ang kanilang testimonya laban sa senadora at patuloy ang ginagawang paglilitis sa korte sa kanyang kaso. Samantala, nanawagan naman si Senator Risa Hontiveros kay President Bongbong Marcos Jr. na palayain na si de Lima. Ayon pa sa senadora, palayain na si Leila. Ang mga importanteng testigo laban sa kanya ay nag-recant na. The case against her is lost. Inuulit ko po na lusaw na. Basura na ang kaso laban kay Senator Leila. Nananawagan ako sa bagong administrasyon na gawin ang tama sa moral, gawin ang tama sa legal at palayain na si Leila ngayon. End quote. Ang tanong ngayon mga kabanat, payag kaya si President Bongbong Marcos Jr. sa panawagan na palayain na si Leila de Lima? At kung kayo naman ang tatanungin mga kabanat, payag din ba kayo na pakawalan na si Leila de Lima at ibasura ang kanyang mga kaso? Samantala, sa kaugnay pang balita, hindi naman mapigilan na magbigay ng kanyang komento at reaksyon ang isang magaling na spokesperson ng dating administrasyon na si Harry Roque patungkol sa balitang ito. Pakinggan at panuuri ng full video. Ano naman itong nababalita? Nabibigyan daw ng home for law si Leila de Lima? Sa bahay daw siya ikukulong. Well, mabuti na lang po na ang latest na balita, dumistansya ang ating presidente, Bongbong Marcos, dito sa Suestioneto. Bakit mo naman papayagan ng home arrest si Leila de Lima? Alam niyo ba kung anong nalalabag kapag binigyan ng home arrest yan? Napakadaming nakakulong, akusado ng tinatawag na heinous crime, pinakaseryosong mga krimen, paglabag ng ating batas, na malakas ang ebidensya. Sila po ngayon nakakulong sa mga local jails. Nakita niyo na ba ang estado ng local jails? Talagang, ano po yan, no? Talagang siksikan, hindi malinis, pangit ang mga facilities. Kaya nga po ako, kung ayaw ninyong mapunta sa local jail, huwag kayo gagawa ng krimen. Kasi miski hindi pa kayo napapatunayan nagkakasala, kung ang krimen nyo ay napakalala, tinatawag na heinous or capital, gaya ng hinaharap ni Leila de Lima na malawakang pagbebenta sa droga at malawakang korupsyon, wag po kayong gagawa ng mga ganyang bagay kung ayaw ninyong makulong sa siksikan, marumi at mainit na kulungan. Totoo po, nalalabag ang karapatang pantao ng mga kulungan. Pero mas malalabag po ang karapatang pantao, yung mga nakakulong sa mga kulungan na yan, kung patuloy nating bibigyan ng special treatment ang mga makapangyarihan sa lipunan. Unang-una, tutol po ako sa mga special detention facilities. Tutol ako sa mga hospital arrest na alam natin na ginagawang pamamaraan lamang para makatakas sa kulungan. Alam niyo po, napaka-importante ng tinatawag na Equal Protection Clause. Lahat po tayo dapat pantay-pantay sa mata ng batas. Bakit kapag ang ordinaryong tao na hindi mayaman, suspect
o pinaghihinalaan na gumawa ng krimen at nililitis at seryoso yung krimen at malakas ang ebidensya, nagdurusa siya sa isang local jail. Samantalang ang mga mayayaman, mga dating senador, mga dating Secretary of Justice, dahil sila minsan naging kapangyarihan, abay meron silang special detention facility. Alam nyo ba, bagamat yan ay gininto ang hawla, dahil hindi nga sila makaalis, tignan nyo naman po, no? Nakita natin yung itsura ng detention facility sa Krame. Wala pong siksikan, gaya ng nakikita natin sa mga local jails. Hindi ba ho, hindi makatwiran na yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga mahihirap, nagdurusa sa mga siksikang mga kulungan, and yet, ang mga taong mayayaman, mga makapangyarihan, yun, hindi man lang sila makatulog dahil wala man lang silang sapat na tulugan. Alam nyo ba na yung mga local jail facilities, nag-share pa sila ng oras para makatulog dahil siksikan na sila. May mga ibang jail facilities nakatayo dahil hindi sapat na lugar na tulugan. So ako po, tutul talaga ako dyan sa special detention facility. Nakikita nyo ngayon, no? Nakita nyo naman kung gano'ng kalawak yung kulungan ni Laila de Lima. Nakita nyo naman, walang siksikan. Totoo po, nagkaroon ng security breach dahil paano nga nangyari itong hostage taking na yan. So dapat siguro talaga palakasin pa yan dahil yan po ay maximum security compound sa loob pa mismo ng PNP. No? So dapat hindi nangyari yan. Pero ang punto, meron na nga akong pagtutol dahil meron tayong ganyang special detention facility na ang linalaman ay mga mayayaman at mga makapangyarihan lamang. Ngayon, home for law pa, home arrest pa. Diyos mio, wag naman po. Anong mensahe na pinadadala natin sa mga taong bayan? Kung ikaw ay mahirap at gumawa ng krimen, talagang nandun ka sa impyerno. Pero kung ikay makapangyarihan, pwede ka pang magkaroon ng home arrest. Dahil yan po ibig sabihin ng home for law. Mabuti na lang po ang ating Presidente PBBM ay dumistansya. Sa totoo naman po, korte naman po ang magdedesisyon dyan. Pero sa akin, napakahirap po para sa isang korte na mag-authorize ng home arrest. Kasi nga po, paano sasabihin niya doon sa mga ibang humaharap na paglilitis sa kaparehong hukuman na wala ring bail, wala naman pong home arrest. So sa akin po, patas dapat sa ilalim ng batas. Otherwise, yung hindi pagkapantay-pantay natin pagdating sa kayamanan at pagdating sa kapangyarihan, pati sa batas, sinasabi natin na wala rin pagkakapantay-pantay. Hindi po makatarungan yan. And thank goodness, si Presidente PBBM dumistansya at sinabi niya na bahala na ang hukuman magdesisyon dyan, pero kampante naman ako na mabibilang mo siguro sa kamay mo yung tinatawag na home for law. No? Ang binigyan ng home for law, hindi naman po talaga karumal-dumal ang krimen. Kung naalala niyo yung dating presidente, Erap Estrada, no? Doon siya kinulong sa Tanay, no? Dahil sa plunder. Pero kung ikukumpara mo naman sa pinaghahanalaan itong si Laila de Lima na drug-related offenses, malawakan, no? Yung pagpipinance ng mga pamumulitika galing sa droga, no? Wala naman pong comparison. No? At saka alam naman po natin, in the end, itong si Presidente Erap ay binigyan din ng pardon, no? Pero wala pong comparison ang drug-related offense sa pagnanakaw, no? At saka naging presidente siya. Nung minsan ay siya naging simbolo ng soberenyang bansa ng Pilipinas, no? Now, so mabuti na lang po naudlot yung home for law. Mantakin nyo, yung gastos din ng gobyerno na magpapadala rin ng mga guards doon sa bahay niya. At syempre, no, hindi naman po pwede na walang ano yun, guard. Tapos, anong po pwede gawin ng Laila de Lima sa loob ng bahay niya? Syempre, mayroon magkakaroon niya ng internet access. O di, ayan na naman. Mamumuliti ka na naman. Samantalang yung mga ordinaryong mga nakakulong sa mga local jail facilities, walang ganyang pribilehiyo na mamuliti ka. Wag na po natin ituloy ang home for law dahil yan po ay labag sa karapatang pantao, karapatang konstitusyonal ng lahat ng mga nakadetine na humaharap ng mga seryoso o heinous crimes na malakas ang ebidensya at nagsasabi na hindi sila entitled na mag-post ng bail para sa kanilang temporary liberty. Now, wag po natin kakalimutan, no? Meron po tayong separation of powers. So, hindi po para sa presidente, hindi po para sa DILG ang magdesisyon kung saan po talaga siya dapat makulong, no? Yan po ay para sa hukuman lamang. At respetuhin naman natin ang independenteng sangay ng gobyerno ng hudikatura. Nako, meron na po nagsabi na tama po ko. Marami naman pong salamat, no? Si Marie Bagood, tama po kayo. Kawawa talaga ang mahihirap. Yun nga po Wag naman na pati dun sa batas natin walang pantay-pantay. Kung sa totoong buhay, may mayaman, may mahirap, wag naman po sa mata ng batas, meron pa rin makapangyarihan at meron pa rin hindi makapangyarihan. Now, dapat hindi payagan yan. Yan pong sinabi. Mapag-alang araw po, dapat hindi payagan yan. No? Ito po yung Infinity, no? SOCMED. No? Okay, si body shot, tama. Walang dapat special. Walang dapat special. Tama, yan po ang aking sinasabi. No?
wag naman po na may mga bagay-bagay na hindi dapat natin tanggapin na walang karapatan na maging pantay-pantay ang mga tao na similarly situated. Pero gaya na aking sinabi, ang mabuting balita, dumistansya na po dyan ang Presidente. And thank you, PBBM. Okay? So kung wala na po kayong mga katanungan, alam ko maikli po ang ating talakayan ngayon. Si Gail A. Borge presides here, dapat patas lahat. Oo nga po, ako talaga. Alam niyo kung ayaw yung makulong, huwag kayong gagawa ng kahit anong bagay na pagkasuspetsahan pa kayo, lalo na kung seryoso ang krimen. Yan po ang solusyon. Kinakailangan magkaroon ng sapat ng takot sa batas na kapag ikaw ay nahuli at ikaw ay makukulong dahil walang bail, yun na mismo ang magiging dahilan para hindi ka magdusa sa kulungan. At uulitin ko po, talagang dapat pag-aralan kung paano nangyari ang hostage taking na yan. No? Kasi napakalaki po niyang kulungan na yan, kaunti naman ng mga nakakulong, at meron pang separate facility sa lalaki at sa babae, paano nagkaroon ng pagtawid. Doon yung isang lalaki na nagtangkang tumakas at nakarating doon sa pambabae. Ibig sabihin, wala na ngang siksikan dyan, napakalax pa ng security. Ganung lahat po sila, bagamat hindi pa napatunayan nagkasala, ay didilitis para sa mga pinakaseryosong krimen na paglabag sa ating mga batas ng Revised Penal Code at ng ating mga special laws. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.